Muli namang nagbabala si President-elect Rodrigo Duterte laban sa mga opisyal ng pamahalaan na ang gobyerno sangkot sa mga iligal na gawain. Samantala po, maliban naman sa paglaban sa katinuan, ay tututukan din naman ng administrasyon ng paparating na Pangulo ang pagpapalakas sa sektor ng edukasyon, kung saan magsisilbi umano matibay na pundasyon ng mga Pilipino tungo sa pag-unlad. Si Rocky Ignacio sa detalye. Nakapikit at nakataas ang kamay ni President-elect Rodrigo Duterte sa ilalim ng awiting tila nagsisilbing gabay nito sa pagpasok sa panibagong yugto ng kanyang buhay, ang pagiging pinakamataas na lider ng bansa. Dumalo ito sa Thanksgiving party ng kanyang panalo para ipaabot ang pasasalamat sa mga taga-suporta. Dito muling nagbigay ng matinding babala si Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa iligal na operasyon ng droga at korupsyon sa bansa. Kabilang na dito ang umano'y 3 opisyal ng PNP na nais niyang sibakin sa pwesto. Corruption must stop. Itong pulis must stop. And I will have to ask about 3 generals, John Sacrame, to resign. Sa okasyon, inamin ng kanyang katandem noong eleksyon na si Senator Alan Peter Cayetano na hindi pa man nakakaupo sa pwesto si Duterte, may mga kumikilos na umano para ito matanggal sa pwesto. Ngayon pa lang po, meron na rin madudumi pa rin ang isip at nag-iisip na hindi pa nakaupo ang ating Pangulo, gusto nang alisin sa pwesto. Meron na pong nagsisimula ng petition, Duterte resign. Meron na pong nagsisimula na mag-usap, impeach Duterte. Bakit po? Dahil gustong tanggalin ni Duterte ang krimen? Iginit naman ni Duterte na haharapin niya ang mga hahadlang sa kanya ipatutupad na pamamahala sa bansa. Bukod sa korupsyon, palalakasin niya ang edukasyon na magsisilbing daan para ibangon sa kahirapan ang maraming Pilipino. Gagamitin rin niya ang mga nakalaang pondo para sa mahalagang natukoy na programa ng pamahalaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City.